Purihin ang Panginoon. So, tayo po ay manalangin sapagkat nalalaman ko na nakahanda na ang inyong puso. O Diyos, aming Ama, dakila ka at walang katulad, salamat. At hayaan mong makapangyarihang dumaloy ang iyong karunungan at naunawa mo na ang bawat isa ay sabik sa iyo. At ang lahat ay bukas ang puso at isipan at palad. Maganap at mangyari ang katuparan ng iyong balak sa bawat isa at sa gayon, mapaparangalan ang banal at dakila mong pangalan sa pangalan ni Jesus at ang lahat ay nagsabi ng hiyaw na Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Ang Diyos po talaga ay napakabuti. Kaya ngayong gabi nais kong maunawaan ninyo ang tatlong bagay o apat na bagay: training, experience, character, and then multiplying yourself. Ulitin ko po, kailangan ito ay inyong matanggap at matutunan. Training, experience, character, and multiplying yourself. Ang titulo po ng mensahe, Holy Midwife. Holy Midwife. Kaya kung atin pong papansinin, bakit ang titulo ay tungkol sa komadrona? Ano po ba ang komadrona? Di po ba nagpapaanak? Kaya nga atin pong unawain na kaya dumarami ang tao dahil may mga babaeng nanganganak. Amen po ba? At nung araw, hindi po uso ang cesarean. Aywan kung papayag ang matatanda dito. Bihira po ang nasisisaryan sapagkat ang mga tao noon ay naglalakad at hindi nagtatricycle. Kaya po marami ang cesarean ngayon dahil ayaw nilang maglakad. Pero kung sana ay tayo mabubuhay dun sa nakaraan na magagandang makapagdudulot ng kalusugan sa ating katawan, kalimutan natin ang masama na makasisira at magiging sagwil sa ating buhay at alalahanin natin yung matandang mga kaugalian na magdudulot sa atin ng pakinabang. Amen po ba? Kaya nga pansinin po natin para mawala ang sakit sa katawan ng tao, kailangan siya ay mag-exercise tuwing umaga. Pero nakalulungkot man at nakasasakit ng kalooban, kadalasan po ang exercise ng maraming tao, pati Kristiyano, ay sa pinggan. Kaya nais kong inyong maunawaan, magbago ka na. Sabihin mo sa iyong katabi, magbago ka na. Amen? Purihin ang Panginoon. So, the aim of the message for tonight is to challenge you to cry and plead for revival to the Philippines. So the aim of this message tonight is for you to cry and plead to God na dumating na ang malaking revival sa Pilipinas. Amen? And then ang pangalawa pong layunin ng mensaheng ito ngayong gabi, to train you how to assist people in giving birth successfully. Para inyong tulungan ang mga tao kung paano sila ay magsisilang ng matagumpay at hindi po ito tungkol sa physical na pagsisilang kundi sa spiritual na pagsisilang. Kung atin pong uunawain ang katanungan ng Panginoon sa Isaiah 66, napakaganda po ng tanong ng Panginoon. Sa Isaiah 66, verse 8. Who hath heard such a thing? Who hath seen such things? Shall the earth be made to bring forth in one day? Or shall a nation be born at once? For as soon as Zion travailed, she brought birth her children. Sabihin mo, Holy Midwife.
Sino ang nakarinig ng ganong bagay? At sino ang nakakita ng ganong mga bagay? So pansinin po natin, who hath heard such 8 things, singular? Who hath seen such things? So pansinin po natin, just one word, ito po ay maraming meaning. Pag sinabi mong love, ito po ay maraming ibig sabihin. Kaya yung one word na love ay maraming meaning, kaya ito ay nagiging plural. Who hath heard such a thing? Who hath seen such things? Shall the earth be made to bring forth in one day? Pwede bang maghimala ang Diyos sa loob ng maghapon? Hindi bale, makukumbinsi rin kayong lahat. Ang lupa ba ay makagagawa ng pagbibigay sa loob lamang ng isang araw? O di kaya ang isa bang bansa ay maisisilang na bigla? For as soon as Zion travailed, she brought forth her children. Kaya atin pong unawain, ano po yung travail? Balikan natin ang verse 7. Before she travailed, ito po yung pagmanganganak na ang babae. Hindi po ako babae, pero nasaksihan ko po ang aking asawa kapag nagsisilang. Before she travailed, bago pa siya mag-ire, wala akong pwedeng itagalog dun sa travail. Bago pa umiri ang babae, siya magsisilang na. Ibig sabihin, walang ire, pero magsisilang. Before her pain came, at hindi rin siya makadarama ng kirot. Bago dumating ang kirot, kailan dadating ang kirot? Kapag nakapagsilang na. Wow! She was delivered of a man-child. So siya nagsilang ng isang batang lalaki. Purihin ng Panginoon. Kaya doon sa katanungan sa verse 8, who hath heard such a thing? Who hath seen such things? Meron bang babaeng hindi nahirapan sa panganganak? Mga babae, tinatanong ko kayo. Tawa sila. Lahat kayo ay nahirapan. Amen? Kaya nga, meron ka bang narinig ng bagay na gano'n na hindi iiri at hindi mahihirapan ang babae sa kanyang panganganak? Pero pansinin po natin, hindi po ito pisikal na kapanganakan, kundi ito spiritual na kapanganakan. Hallelujah! At ating unawain, as soon as Zion travailed. What is Zion? The Temple Mount. And what is the temple for? The security of every Jew is that they have the temple of God. Yun po yung nagbibigay sa kanila ng kasiguruhan at katiyakan, as long as the temple is present, they are assured of security and protection from the Lord. It reminds them of the mighty, powerful Shekinah presence that will go with them every day. As Zion travailed, as the believers travailed, yung iyo pong pagluha sa panalangin ay makapagsisilang ng mga bagong sanggol. Kaya nga po ating unawaing mabuti. I-connecta po natin. So, ituloy po natin sa verse 9 hanggang 11. Shall I bring to the births and not cause to bring forth? Saith the Lord. Shall I cause to bring forth and shut the womb, saith thy God? So, sa kanyang katanungan, sa katanungan ng Diyos, dadalhin ko ba sa pagsisilang at hindi ko hahayaang maisilang? Ang sabi ng Panginoon, akin bang ipinahintulot na makapagdalang tao
At akin bang sasarhan ang kanyang bahay bata? Sabi ng Diyos. So pansinin po natin, saith the Lord, saith thy God. Note the one true God in three divine person. The Father, which is referred to here as God. Jesus Christ, which is referred to here as Lord. So Jesus saith, shall I bring to the birth and not cause to bring forth? And the Father saith, shall I cause to bring forth and shut the womb? Saith God. Verse 10. Rejoice ye with Jerusalem and be glad with her, all ye that love her. Rejoice for joy with her, and all ye that mourn for her. Verse 11, that you may suck and be satisfied with the breast of her consolations, that you may milk out and be delighted with the abundance of her glory. And in verse 12, for thus saith the Lord, behold, I will extend peace to her like a river, and the glory of the Gentiles like a flowing stream. Then shall you suck, you shall be borne upon her sides and be dandled upon her knees. So pansinin po natin, then shall ye suck. Di po ba ang sanggol ay sumususo sa suso ng isang nanay? Payag po ba mga babae? At pansinin po natin, then shall ye suck. So, bakit po ang sinabi rito, at sa gayon kayo ay sususo? You shall be born upon her sides. Yun pong born ay hindi pagsilang, yun pong born ay pagbubuhat. Amen po ba? You shall be born upon her sides, sapagkat ang pagdadala po ng bata ay nakasaklang sa tagiliran nung panahong una. Ngayon po, may kuna at dahil ayaw buhatin ng nanay. Ngayon po, may stroller at ayaw buhatin ng tatay. Amen? Nakukuha niyo po. At bihira na ang tatay at nanay na nilalaro ang kanyang anak na pasusuhin sa kanyang mga hita. Huwag po ninyong kakalimutan niya, sabihin ninyo sa inyong mga anak na nakapangasawa pa lamang, na napakaganda po ng normal na pag-aalaga ng isang nanay sa kanyang sanggol na pasusuhin. Kaya nga ating unawain, ano po ang connection nito sa Holy Midwife? Nais ko pong ipaunawa sa inyo na nasa inyo ang kapangyarihan para buhayin ang mga pangarap na inilagay sa inyo ng Diyos. Nasa inyo ang kapasyahan kung ano ang magiging kinabukasan ninyo. Gusto ng Diyos na ikaw ay maunlad, espiritu, kaluluwa at katawan at material. Ibig ito ng Diyos. Pero nais mo rin ba? Sa katanungan ng Diyos kay Amos, can two walk together except they be agreed? Ang dalawa ba ay pwedeng lumakad na magkasabay? Malibang kung sila ay magkasundo. Amos 3:3. Kaya kailangang naniniwala ka sa sinasabi ko sa inyo sapagkat ito'y salita ng Diyos. Kapag pinaniwalaan mo, nasa isa akong conference at speaker ako sa Baguio Convention Center. At ang sabi ng Diyos, hamunin mo sila. Punong-puno po yung Baguio Convention Center at nagtakbuhan po yung mga attendees, mga pastor po yun at mga leaders. At doon sa offering, may nagabot sa akin ng iba-iba at may nagabot ng relo, 3 ang relo. O 3 o 5, hindi ko na matandaan. At sabi ko, Panginoon, bakit po may relo? Dahil hindi inilagay sa offering, iniabot sa akin yung 3 o 5 relo, hindi ko na matandaan. Pero mga relos. Ang sabi ko, ano pong gagawin ko dito? May relos na naman ako. Sabi niya, ituro mo yung nasa kanan mo at ang suot ay ganito. Ituro mo yung isang ganon na ang suot ay ganon.
Alam mo po, nung ituro ko yung mga tao na nandun po sa malalayong lugar ng Baguio Convention Center, nag-iiyakan po sila sapagkat nun lamang sila nagkarilo. Ang Diyos po ay napakabutit, alam ang kailangan ng mga nangangailangan. Nung yung Siyam ay papuntahin ko rito. Kaya sabi ko, damihan ninyo ang pagkuha sapagkat yun yung susi ng inyong pagyaman. Amen po ba? So yun po yung konfirmasyon na ang lahat ng dumadalo sa 7 Magnificent Nights Revival na ito po yung second week of the 7 Sabbatical Week patungo sa Jubilee sa July of 2012. Alam nyo ang Jubilee po ay marami kang mabibili. Hindi po yun ang ibig sabihin. Ang Jubilee po, palalayain ka at ikaw ay magkakaroon ng kaningningan sa iyong buhay na hindi mo pa nararanasan sa iyong buong buhay. Oh, glory! Alam nyo po ba na may sarili kaming labanan na tuwing uuwi kami? Ito pong 7 Nights of Revival, tuwing uuwi kami, ang asawa ko'y parang pinapatay. Sa totoo lang po, hindi agad kami nakakatulog, parang may sumasakal sa kanya, parang may dumadagan sa kanyang dibdib. At pinapractice ko ang lubusang pagtitiwala sa Diyos. Lagi pong may labanan kapag ipinahayag mo ang buong katotohanan. Panalangin, pagpatong ng kamay, pagpapasya, at ang sabi ng Diyos, ay pagising niya, mabigat pa rin ang kanyang katawan. Ang sabi niya, ano kaya ang blood pressure ko? At kinuha ko ang blood pressure, 160 kagabi. At ano ang aming gagawin? Di sa buhay ko yung itinuturo ko sa inyo. Ang sabi ng Diyos kaninang umaga bago ako mag-broadcast, hirap na hirap pa rin siyang bumangon. Magbo-broadcast ako. Ang sabi niya, tell her to speak. Ano nga yung sinabi ko sa iyo kaninang umaga? I believe, I believe, I believe, I believe. Para pong nagdahilan. Ang revelation of God po ay lagi pong sariwa. Hindi po magbibigay ang Diyos ng pangat na ulam. Ano ang pangat? Pangatlo ng ulit na iniuulam. Lagi pong bago ang kapahayagan. Amen? Hallelujah. So, unawain mo mabuti na ang iyong kaunlaran ay wala sa ekonomiya ng Pilipinas, ang iyong pagyam ay wala sa hanap buhay mo, ang iyong kasaganaan ay magbubuhat sa Diyos. Amen po ba? Nagtanong ang isang napakayamang lalaki at ang sabi niya, turuan mo nga ako, Brother Greg, ng pagpasok sa telebisyon. Mayaman po siya, pero hindi po siya nakapagsimula at hanggang ngayon hindi makapagsimula. Dahil kinuwenta siguro niya ang milyon-milyon na gagastusin niya. Marami po ang nagtangka na pumasok sa telebisyon. Pero iilan po ang nagpatuloy sa kadahilanan na bukod sa malaki ang bayaran, matindi ang labanan. Amen po ba? So ako po ba ay malakas? Hindi po. Dahil hindi ko pinagmamalaki ang aking kalakasan, ang pinagmamalaki ko po sa nadinig ng Diyos, ako po'y mahina. Ako po'y walang alam. Ako po'y walang lakas. Ako po'y walang kakayahan. Ikaw lamang po ang meron. Kaya, sa aking kawalan, bigyan mo ako ng lahat ng meron ka. Amen po ba? Kaya nga unawain natin, training. And what is the kind of training from above? Prayer. Marami po akong aklat sa prayer. Napakarami po. Pero hindi ko maisabuhay. Subalit, natututo akong manalangin impromptu sa pamamagitan ng mga krisis at pagsubok sa aking personal na buhay. Doon nagkakaroon ng kabuuan ng panalangin sa panahon ng mga pagsubok, sa panahon ng tukso. So training is actual. You shall know prayer by praying. And you shall
learn swimming by jumping into the water. At tsako, pag ikaw ay lulubog na't malulunod, matututo kang sumipa at kumampay. At matututo kang lumangoy. Ganon din po ang isang makapangyarihang buhay ng panalangin. Ang unang-unang i-develop sa atin ng Diyos, may mga pagkakataong nakatayo ka. Ito yung isang naalaala kong turo tungkol sa isang mabisang buhay ng panalangin. Kadalasan ng mga Kristiyano ay ayaw maghirap at ayaw ng tiisin. At ayaw ding mapuyat. Ano po ang sabi ng mga talatang binasa natin? As soon as Zion travailed. At sa biglat dagli na pamimighati ng Sion, o sa sandali na ang mga mananampalataya ay tumaghoy sa Diyos. Glory. Kaya laging unawain mo po, kapag ikaw ay nasa pagsasanay ng Diyos, ito ang tatandaan mo, wala doon si Satanas. Hello. Kaya pag ikaw ay natimbuang, huwag mong sasabihin, Satanas, ano't inaabala mo ako? Hop. Di po ba ikaw ay lukob ng dugo ng Panginoong Hesukristo? Bakit naman isasama mo sa iyong pagsubok si Satanas? Paano na yung sinabi mo, ako po'y lukuban mo, cover me with your most precious blood. Hindi ka ba naniniwala na narinig ka ng Diyos sa iyong pakiusap na takpan ka ng dugo ng Panginoong Hesukristo? So, dun po sa iyong panalangin, ikaw ay sasanayin ng Diyos para maging matibay ka sa puso at isipan mo. At kapag matibay ka na rito, saka ka palalabasin at saka mo igugupo si Satanas outside of your prayer zone. Nakukuha niyo po. Kaya magkakaroon ka ng mabisa at makapangyarihang patutuo sapagkat si Satanas ay hindi ka kayang ligisin, si Satanas hindi ka kayang talunan. Why? Because you are empowered by God through your prayer zone. Amen po ba? Kaya nga unawain mo, hindi problema ang pera, ang problema ay anointing. You cannot solve the spiritual problem by your own reasoning. Solution to problems are from the wisdom that God will give to you commensurate to your problem. Practical po ang buhay. Kaya nga ang sabi ni Pablo, watch out Timothy, watch out Titus. Because there are people around you who has the form of godliness but lacking the power thereof. Mukha silang maka-Diyos pero bulok ang kanilang puso. Anghel, katulad ng anghel ang kanilang isipan at namakatamis ng kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso ay makasanlibutan. Hello. So God is training us to be holy inside out. To be righteous inside out. God, sabi ni David, God is looking truths in the inward part. Kaya ang sabi niya, Lord, forgive me for my secret errors. Forgive me for my hidden faults. Marami po tayong hindi alam. Pero alam ng Diyos. Kausap ko, dahil ako'y tuwa, dahil ang mga kaibigan ko ay mga theologian. At sila ay may mga laude. At talaga naman pag kami nag-uusapan, matindi ang alam nila sa theology. At laging ini-insist ko, I am not a theologian, I am only a Bible student. That is the safe way. Hindi ko inaangkin na alam ko na ang lahat. Bad character will not be revealed on times of tests and trials.
It is not because of the tests and trials that bad character is made. That bad character is in the flesh. And it is revealed only while passing through tests and trials. Kaya nais ko pong ipaunawa, yung pagkamagagalitin po, yun po'y nasa katawan natin. Kaya supilin mo ang iyong laman. Amen po ba? So, our training, ang sabi po, kailangan po ang laging idudulog mo sa Diyos. Ang sabi sa Ezra 9:8. Ezra 9:8. Ang sabi po dito sa Ezra chapter 9 verse 8. And now for a little space, grace hath been showed from the Lord our God to leave us a remnant to escape, and to give us a nail in His holy place, that our God may lighten our eyes and give us a little reviving in our bondage. A little reviving in our bondage. Ano po yung bondage? Ito po yung nagpapahirap sa atin. Pero sa gitna ng ating mga pagtitiis, sa gitna ng ating mga pagsubok, ang sabi po dito, that our God may lighten our eyes, na ang ating Diyos ay liwanagan ng ating mga mata, at bigyan tayo ng kahit na maliit na pagpapanibagong sigla sa gitna ng ating mga kahirapan at tiisin. Just a little revival. So, revival is start within, in a personal, specific way. Bakit ka pa ulit-ulit dito? Na kahit na halos ikay sinisipo na at halos sumasakit na ang iyong katawan, naririto ka pa rin. Why? Because of that little reviving power from God. Hallelujah. So God is at work in your life. Amen po ba? Hindi po biro ang dumalo ng revival dahil marami kang isasakripisyo at marami kang perang gugugulin para makumpleto mo ang 7 gabi. Pero mapalad kayo dahil ang utos lang ng Diyos ay 7 gabi, pero kung nung panahong una, 21 gabi. 40 gabi. 80 gabi. At yun po'y lahat ay natapos ko. At kailanman hindi ako nag-absent. Sapagkat ako magtuturo. Kaya naman, dahil hindi ako nag-absent, ako ay pinagpapala ng Diyos ng kaiba. Ang aking mga pagsubok ay kaiba kaysa mga dumadalo. Ang aking mga krisis ay kakaiba kaysa mga dumadalo, sapagkat ang mga krisis ay katumbas ng malaking pagpapala at promosyon. Oh, glory. Kaya kung ikaw, laging tatandaan mo po, pag mahigpit na ang pagsubok mo, Satan is anticipating a great, mighty outpouring of blessings to you. And she is sore afraid. Siya takot na takot dahil may parating sa iyong malaking biyaya at pagpapala, kaya malaki ang iyong dinaraan ng pagsubok. Huwag mong iwasan ang pagsubok. Wasakin mo ito promptly. Sa art of war, there are several ways to attack the enemy and defeat them. Forthright and outright. You can attack them frontal, pero ang sabi sa art of war, huwag kang sasalubong kapag ang kalaban mo'y galing sa bundok. Talo ka, patay ka ron dahil dumadaos-dos. Iiwasan mo sila at siguraduhin mo na ikay aakyat sa kanilang likuran para sila'y magulat, sapagkat pag sila'y nagulat, tapos sila at ikaw ang magtatagumpay. Oh, ang Diyos po'y napakabuti. Sabihin mo sa iyong katabi, ang Diyos ay napakabuti. Sa Psalms 85:6, what you need is revival. What you need is a mighty anointing that will match with your test and your crisis. Wilt thou not revive us again, that thy people may rejoice in thee? Hindi mo ba kami muling pasisiglahin para maling magalak sa iyo ang iyong bayan?
Hallelujah. Sino po ang magbibigay ng kagalakan para ang Diyos ay tumanggap ng kagalakan buhat sa atin? Pasisiglahin ka muna. Kayo po ba'y masigla na ngayong ika-6 na araw? Sabihin mo sa kanila na ngayong ika-6 na gabi, sabihin mo sa kanila na tapos na yung kanilang inaasam. Bukas sa ika-7 gabi, sila ay mamamahinga sapagkat tuloy-tuloy ang magpagpapalang kanilang tatanggapin. Ikagugulat nila sapagkat kung saan-saan nang gagaling yung mga pagpapalang yun. Oh, purihin ang Panginoon. Kayo po ba'y naniniwala? Hallelujah. Mukhang dito lang ang may amen. Kayo ba'y naniniwala? Sa likod, kayo ba'y naniniwala? Purihin ng Panginoon. Sa Psalms 119:25. Psalms 119:25. Dalet. So ito po yung sa pag-awit, ito'y parang chord. My soul cleaveth unto the dust. So sobrang pagsubok po ito. Quicken thou me according to thy word. Ilagay natin ang isang tao dito sa my soul cleaveth unto the dust. Patong-patong ang iyong problema. At halos masubsob ka na sa buhangin o sa alikabok. Kaya't ang kanyang panalangin, quicken thou me. So ano ang quicken? Make me alive. Revive me. According to thy word. Pasiglahin mo ako sang-ayon sa iyong salita. So, ano ang gamit ng Diyos sa pagpapasigla? Ano ang gamit ng Diyos sa revival? His word. His word. Purihin ng Panginoon. So in training, prayer and a successful prayer life is a committed life. Hindi po committed ang isip, kundi committed. It is not narrow-mindedness, but it is a commitment. Amen po ba? So yung committed ay to be narrow-minded. Pero ito po'y English, ito'y committed. Amen? Ipo, hindi I. Yung committed ay I. Pero ang committed, siyasatin mo ang iyong buhay kung committed ka o committed. Sa Ruth chapter 1, 16 and 17. Ito po ang commitment. And Ruth said, entreat me not to leave thee, or to return from following after thee. For whither thou goest, I will go. And where thou lodgest, I will lodge. Thy people shall be my people, and thy God, my God. Verse 17. Where thou diest, will I die, and there will I be buried. The Lord do so to me, and more also, if aught but death part thee and me. So yun pong commitment ay sumpaan, parang sumpaan ng mag-asawa. Kamatayan lamang ang maghiwalay sa atin. That is commitment. Amen po ba? Kaya ito po'y tuloy-tuloy na buhay na pakikipag-ibigan sa Panginoong Hesukristo. Amen. Sabihin mo, amen. Amen. O, purihin ng Panginoon. So, the test of commitment in your prayer life. And then ang second sa experience is the test of your determination. Susubukan ka ng Diyos kung ikay determinado. Kung totoo sa iyo. At ang magandang halimbawa dito ay ang Philippians 4:11, 12, and 13. Na sinabi ng Panginoon, ang sinabi ni Pablo, na siya ay dumanas ng kakapusan at kasaganaan, siya ay dumaan sa pagkagutom at sa kabusugan, at ang sabi niya, sa lahat ng ito, natutunan ko. So naranasan kong mabusog at magutom. Naranasan kong managana at maghikahos.
At sa lahat ng ito, natutunan ko na magkaroon ng kasiyahan sa Diyos. Contentment. Kaya kailangan iyong pagpasyahan at iyong tayuan at panindigan ang iyong pinagpasyahan at kailangan determinado ka na ipagpapatuloy mo yung iyong desisyong tinatayuan. Purihin ang Panginoon. Ang isang magandang halimbawa pa rin ay si Elisha nung si Elijah ay dadagitin na. From Gilgal to Bethel to Jericho to Jordan. So from Gilgal, walang sinabi si Elijah. Ito po sa 2 Kings 2:1-6. So, hindi na po natin ididetalye, ipakikita ko lamang pong kailangang magkaroon ka ng karanasan sa pagiging masunurin at may paninindigan ka dun sa iyong pinagpasyahan. At ang sabi po dito, from Gilgal to Bethel, at ang sabi ni Elijah, dito ka muna. Pero ano po ang sabi ni Elisha? Ang sabi po ni Elisha, hindi ako paiiwan dito. Kung saan ka pupunta, ako ay bubuntot sa iyo. Glory! At nung sila ay nasa Bethel na, ang sabi niya, ako'y pupunta sa Jericho, dito ka lang. At ang sabi niya, my father, kung saan ka pupunta, hindi ako magpapaiwan, ako ay susunod at bubuntot sa iyo. Pero kapansin-pansin, pagdating nila sa Jordan, hindi na sinabi ni Elijah na dito ka lang, sapagkat siya'y dinagit na ng rumaragasang karawahing apoy, sapagkat napagtagumpayan niya ang Bethel at Jericho. Hello? Atin pong unawain na ang Bethel at Jericho ay mga lugar na kung saan ang Diyos ay nagpakita ng kapangyarihan at nagpakita ng pagsama sa mga nagtitiwala sa Kanya. Kaya unawain mong mabuti, sa ika-6 na gabing ito, ang Diyos ay nagpahayag na kapasaka sa pagsubok. Glory! So experience will produce character. Hallelujah. The test of loyalty and faithfulness. Are you loyal and faithful to God? Are you loyal and faithful to your spouse? Are you loyal and faithful to your children? Are you loyal and faithful to your pastor? Pastor, are you loyal and faithful to your church members? So from training to experience to character. And then fourthly, you will be rewarded. You will be rewarded. Uulitin ko po. Dahil naipasa mo ang pagsasanay at nagkaroon ka ng karanasan, kaya maganda na ang ugali mo ngayon. Tingnan mo ang iyong katabi. Malalim pong Tagalog ito, nababanaagan ko na sa inyo. Ang lalim pong Tagalog, ano? Nakikita ko na sa inyo. Hallelujah, ang Panginoong Hesukristo. Glory! So, ano po ang sabi sa Ruth chapter 2 verse 12? Ano po ang sabi? Ruth 2:12. And the Lord recompense thy work, and a full reward be given thee of the Lord, God of Israel, under whose wings thou art come to trust. Kayo po ngayong ika-6 na gabi ay nagpakita ng persistence, insistence, and pressing on. Persist, insist, and press on. Ano po ang persistence? You don't accept no as an answer. Yes is the only answer to all the promises of God in Jesus.
There is no option. It is only yes. Kaya kailangang ilagay mo sa iyong balintatao, lalim po, sa iyong isipan, hallelujah, na lahat ng pangako ng Diyos kay Kristo ay oo at amen. Kaya't ang sabi sa Ruth, the Lord recompense thy work, na ang Panginoon ay gantimpalaan at pagpalain ng iyong mga ginawa. At ating pansinin ano ang iyong ginawa. Iyo pong unawain na ang iyong ginawa ay nagikang maalab, tuloy-tuloy sa Panginoon at kaya ka naririto dahil ikay naniniwala na sa Diyos lamang magmumula ang iyong tagumpay, sa Diyos lamang manggagaling ang lahat ng iyong karunungan at ang Diyos lamang ang tanging pinagbubuhatan ng lahat ng mga biyaya at pagpapalang darating sa iyong kamay. Oh, glory! Amen po ba? The Lord recompense thy work, and thy full reward be given thee of the Lord, God of Israel, and their host wings thou art come to trust. Sa kanyang mga pakpak, natuto kang lumapit at doon ay magtiwala. Pagsisilain po ang sisiw ng manok, anong ginagawa niya sa kanyang mga sisiw? Ibubukan ng inahing manok ang kanyang mga pakpak at tatakpan niya yung mga sisiw. Kaya protektado yung mga sisiw. At ikaw ay parang sisiw at ako'y parang sisiw. Sapagkat si Satanas ay may kapangyarihan na hindi natin pwedeng talunin sa kapangyarihan natin. Kaya kailangan natin ang pakpak ng Diyos. Kailangan natin ang anointing of the Holy Spirit. Kailangan natin ang powerful name of Jesus. Kailangan natin ang revelation every day para magapit natin ang talunan at laging yurakan natin at wasakin ang kanyang mga kuta na kanyang ipinwesto sa iyong paligid. Kaya maraming taon na ikay naghihirap because of the strongholds that Satan constructed all around your life. And besides, there is a containing wall that hinder your progress. So tonight, in the mighty name of Jesus, I have a word for you. That tonight, your containing wall has been broken by the anointing. That tonight, the strongholds of Satan has been broken by the anointing. The known truths will set you free. Oh, ang Diyos po'y napakabuti. At ano ang mangyayari sa iyo? Sa Deuteronomy 1:11, ito ang mangyayari sa iyo, katulad ng nangyayari sa akin. The Lord God of your fathers make you 1,000 times so many more as you are, and bless you as He hath promised you. Ang Panginoong Diyos ng iyong mga ninuno ay gawing 1,000 ulit. 1,000 times. It is not only 1,000. It is more than 1,000. 1,000 times so many more as you are. And bless you as He hath promised you. Paano ang pagpapalang iyong tatanggapin? Sang-ayon sa ipinangako ng Diyos sa iyo. At alam mo ba ang pangako ng Diyos sa iyo? Bukas ibibigay ko sa inyo yung 19 blessings of God. Kaya huwag kang mag-a-absent. Ang isang encouragement, may hapunan na kayo bukas. At ang isa pang encouragement, meron na kayong alkaline water bukas. Oh, praise God. Amen? Laging tandaan po natin, ikaw po ay maging mapagpakumbaba sapagkat ang Genesis 12:4 ba yun? 12:3? Tingnan natin yung 12:3. Kaya kailangan kayo maging mababa dahil maraming napapahamak kapag ikaw ay ichinismis ng hindi totoo. And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee, and in thee shall all families of the earth be blessed. This is ours also because of Jesus Christ. Kaya mahalin mo yung mga taong namumuhi sa iyo. Dahil pag hindi mo sila mamahalin, susumpain sila ng Diyos. Hello? Amen? At tayo narito para magligtas, hindi para sumumpa. Pero
Merong 3 bahagi ang Biblia na tumukoy sa pagsumpa at pwede itong gamitin kung kailangan. Pero hindi ko kayo tuturuan sa pagsumpa, ako na lang ang gagamit nun. Baka sa lugar pa ninyo ngayon ay ang inyong i-master ay pagsumpa, hindi ko na ituturo yun. Kaya ang atin na munang i-master ay ang mga pagpapala at biyaya at ang makapangyarihang pagsama ng Diyos. Amen po ba? Sapagkat atin pong unawain, sigurado ang inyong pagpapala, tiyak ang inyong mga biyaya, sapagkat ngayong gabi, sa ginawa ninyong pagsunod, unawain mo po ang 2 Chronicles 20:20, if you believe God, you shall be established. If you believe His prophets, you shall prosper. And who are the prophets? The prophets are those who teach you about morality. Prophets are those who study the law, the Word of God, to teach you virtues and values of life. Those are the works of the prophets, not only to prophesy, but more so to teach you on how you shall live. Hello? Tingnan mo ang iyong katabi. You are a child of the Most High God. And you are inside the kingdom of God. And inside the kingdom, Jesus is the King. And because Jesus is your King, then you are His priest as well. Dahil sa Jesus ang iyong hari, at siya'y aking hari, tayo din ay ginawa niyang saserdote o pari. You have power beyond your imagination. Magtatapos tayo sa John 14:12. Ito yung kapangyarihang nasa inyo. Hinding-hindi ka po mananatili sa kahirapan. Sabay-sabay, verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do, shall he do also. And greater works than this shall he do, because I go unto my Father. So as one revivalist said, depopulate hell and populate heaven. And as I said to you tonight, let our household be like heaven. Hayaan natin ang ating bahay ay maging parang langit. And let His will be done here as it is in heaven. Bow down your head and let us pray. O Diyos, salamat sa napakatinding katotohanang iyong ipinahayag at isiniwalat sa amin. Malwalhati ka sa pagkamasuri ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, at ang lahat ay nagsabi ng Amen. Ang Diyos po ay napakabuti, at hindi ko na kayo pipigilan pa. Tumayo kayo at ibibigay ko na ang final benediction at ang pag-aawitan. Tumakbo ang mga awit at manunugtog, at ating aawitin ng mabilis. You are awesome in this place. So, bago ang final benediction, awitin natin ang 2